topic na ito is because ito tungkol sa panahon ng bayan ng Israel nung sila nasa bansang Egypt, sa lugar ng Ehipto. Sabi ng ating Panginoon kay Moses sa bayan ng Israel, "And they shall take off the blood and strike it on the two sides posts and on the upper door posts of the houses where they shall eat it. And they shall eat the flesh in the night, roast with fire and unleavened bread." Ito yung panahon kung saan naghahanda. Amen. Ng Passover, ang bayan ng Israel. Hallelujah. Kasi matagal na silang nagre-request sa ating Panginoon na kailangan nilang lumaya sa bayan ng Egypt. Amen. Dahil doon sa mga hirap, sa mga parusa, amen, sa kanilang nangyayari sa kanila sa pagkaalipin sa bayan ng Ehipto. At ang sabi ng ating Panginoon, hallelujah, ito yung sinabi ng ating Panginoon sa bayan ng Israel sa pamamagitan ni Moses. Sabi niya, amen, "And they shall eat it," pinaghanda sila ng isang Passover, amen, at lahat ng nandoon na kanilang ihahain ay kailangan yung dugo na kanilang kakatayin ay ipapahid nila sa bawat hamba at pinto, sa bawat hamba ng pintuan. Amen. Ibig sabihin, yung dugo ay kailangan ipahid sa pintuan kasi malaki ang purpose ito sa paglabas ng bayan ng Israel. Dahil ang sabi ng ating Panginoon, that night, sabi niya, "I will pass through the land of Egypt," sabi niya, "thou shalt eat it with your loins girded, and your shoes on your feet, and your staff on your hand, and you shall eat it in the haste. It is the Lord's Passover. For I will pass through the land of Egypt this night, and I will smite the firstborn in the land of Egypt, both men and beasts, and against all the gods of Egypt, and I execute judgments. I am the Lord." Sabi niya, "And the blood shall be to you a token." Ibig sabihin, ang magiging tanda, hallelujah, na para lagpasan ng inyong bahay ay ang dugo ng blood, ang dugo ng kordero. Amen. Amen. Sabi niya, "The blood shall be to you for a token upon the house where ye are." Kung saan nandoon, hallelujah, nakapahid nakadisplay yung sa pintuan at saka sa mga hamba ng bintana, yung dugo ng lamb na kanilang kinatay, ang sabi ng angel ay lalampasan sila ng angel of death. Amen. Hallelujah. So, ibig sabihin, hindi ito isang simpleng commandment, kundi ito napakahalagang warning na kailangan nakadisplay ang dugo ng kordero sa bawat poste ng pintuan ng bahay. Amen. In other words, hallelujah, anong reflection ito sa ating mga Kristyano? Kailangan ang dugo ng ating Panginoon sa pinto pa lang ng bahay natin, nakadisplay na yan. Amen. Sa hamba ng bintana kung saan tayo nakadungaw, dapat nakikita ang dugo ng kordero. What is that? Yung buhay. Kasi sabi ng propeta ng ating Panginoon, there is life in the blood. Wala sa anumang bagay ang buhay, kundi nasa dugo. Subukan nyo, isang tao, ang sakay, pag ito inalusan ng dugo, mawala ito ng buhay. Sabi niya, "For I will pass through the land that night, I will smite the firstborn in the land of Egypt, from both men and beasts, and against all the gods of Egypt I will execute." At ang sabi niya, bago niya sabihin itong bagay na ito, sabi niya, "Ye shall eat it with your loins girded." Pag kinakain niyo ito, kailangan may baluti na, may bigkis na. Mayroon kayong pabigkis. "And then your shoes on your feet, and your staff on your hand." What is that? Di ba ito, mga bagay na ito'y tanda ng kanilang, ang isang kasing tao, pagkaalis siya, nagibibit siya ng nagigird niya sa kanyang katawan. Nagsusuot siya ng sapatos, at nagdadala lang ng staff, ng tungkod. Ibig sabihin, that is the sign na sila ay lalabas na sa bayan ng Egypt. Ibig sabihin, hallelujah, bago sila lumabas ng Egypt, kailangan prepare. Hindi tayo pwedeng lumabas sa Ehipto nang hindi tayo nakahanda. Amen? Kaya dapat lagi prepare tayo. At sabi niya, bago ito gawin, kailangan may yung loins girded, tapos nakasuot na yung inyong sapatos, at
meron kayong mga hawak at tungkol sa inyong mga kamay habang kinakain nyo ang Lord's Passover. Hallelujah. At ang sabi niya, and the blood shall be to you for a token upon the houses. Gano'n ba kahalaga yung dugo? Sabi niya ng propeta ng ating Panginoon. Now, notice the preparation for His coming promised land people. Naiyahanda sila, kaya sila pinagdala ng tungkod kasi iniyahanda sila sa isang paglalakbay. Kaya sila pinagsuot ng sapatos, pinaghahanda sila sa isang malayong lakbayin. Kaya sila pinakain ng marami at ang sabi, huwag kayong magtitira. Ibig sabihin, kailangan nyo mabusog. Dahil meron kayong paghahandaan. Kaya sa mga panahon ito, hallelujah, kailangan tayong mabusog ng ng salita ng ating Panginoon kasi meron tayong paghahandaang paglalakbay. Kasi pagka walang laman ang iyong spiritual na kalagayan, gutom ka sa mga bagay, hallelujah, amen, ang spiritual, hindi ka makakalakad sa iyong pupuntahan. The same thing, sa literal na bagay, ganyan yan. Pag walang laman ang iyong sigmura, napakahirap kumilos. At ganoon din sa paglalakbay natin bilang mga Kristyano, kailangan tayo ay busog ng salita ng ating Panginoon. Sabi, you shall eat it at huwag kayong magtitira. Pag may natira, susunugin niyo sa apoy. Kasi hindi niya mapakinabangan yan. Sabi niya, this is the preparation for His promised land people. At ito mga taong ito na pinaganda, ang tawag ng ating Panginoon ay mga promised land people. Ibig sabihin, ito yung mga tao na pupunta sa lupang pangako ng ating Panginoon. So, He had prepared the land for them dahil ang Diyos ang naghanda ng land. At habang sila naglalakbay papunta sa promised land, nandun ang iba't ibang mga bagay na gustong gumambala, tumadlang sa kanila. Nandun ang mga snakes, mga vipers, scorpions sa desert. Amen. Nandun ang mga chariots of Egypt na mahabol sa kanila. Nandun yung dagat na pula sa harapan nila. Nandun yung mga bundok sa paligid nila. Pero hindi na naantala ang paglalakbay ng bayan ng Egypt. Why? Kasi ang Diyos ang naganda ng lugar papunta sa kanila sa promised land. Muli ng ating Panginoon. He had prepared a land for them, and now He set down their preparation for it. For the promised land people, it was only for those who were predestinated to that promised land. Ang lupang pangako ay para lamang dun sa mga taong nakatalagang makapasok sa lupang pangako. Kaya pala sinasabi ng propeta, not all Israel are Israel. Not all Christians are Christians. Ibig sabihin, may mga so-called Christian, may mga so-called Israel. Sabi niya, ang lupang pangako ay para lamang doon sa mga nakatalaga sa pangako ng ating Panginoon. For predestinated to that promised land. Promised land people was predestinated to the promised land. And how He done it? Sabi niya, paano ito gagawin? Amen. May mga identification na ginawa ng ating Panginoon. Ginabayan sila, pillar of fire by night, pillar of clouds by day. Amen. At ito magiging daan nila and gave them a token that they could rest assured that it was right. So kailangan nandoon nakadisplay ang token. Ano yung token? Yung dugo ng ating Panginoon. At tayo sa pagdating ng pangako ng ating Panginoon, bilang tayo mga Kristyano, nung tubusin tayo ng ating Panginoon sa krus ng Kalbaryo, na ibayubay niya ang kanyang dugo. Para saan? Para sa ating lahat yan. Naipahid ang dugo ng Diyos sa buhay nating lahat. At kaya pagbalik ng ating Panginoon, pagdaan niya rito, sa muling kanyang pagdaan, ang titingnan niya, yung dugo na nasa iyo. Hindi niya titingnan kung gano'ng agandang damit natin, kung gano'ng kalaki ang bahay natin. Ang titingnan niya, kung dugo ba ng ating Panginoon ay nakapahid sa buhay mo. Ibig sabihin, nakadisplay sa buhay mo ang buhay mismo ng ating Panginoon. Muli ng ating Panginoon. Sabi niya, that's right. It was her consolation. Israel's coming out of Egypt, that it was a type. This is antitype of the church coming out of the denomination. Ang paglabas daw ng bayan ng Israel sa bayan ng Egypt ay tipo ng paglabas ng iglesia sa mga denominasyong simbahan. Not all denominate. Sabi niya, some people, there's some independent just as bad as denominational, sometimes worse than. Amen, sabi niya, yung mga taong nasa loob ng denominasyon na nakukover ng sistema ng denominasyon, na kailangan lumabas
sa sistema ng denomination, amen, para tawaging isang iglesia ng ating Panginoon. Ang church ay hindi isang literal na simbahan, kundi ito ang katawan mismo ng ating Panginoon. Sabi niya, only safe when its token is displayed. The bloody lamb is our token today. Ang dugoang kordero daw ang ating token sa panahon na ito, which is written in the book of Hebrews chapter 13. It is called the everlasting covenant. Walang hanggang kasunduan at covenant natin ang dugo. Hanggat nandyan ang dugo ng ating Panginoon, He will pass over you. Amen? Yeah. Sabi niya, if you'd like to read it, mababasa mo yan sa book of Ezekiel. Sabi niya, God's blood-bound promises made us free from sin. Yun naman talaga ang purpose ng dugo ng ating Panginoon. Nagpalayain tayo sa kasalanan. Free from sin and flesh. It is an everlasting covenant to worship Him and show forth His promised signs. Sabi niya, and you better really have the token shining. Kailangan daw ang token na nasa iyo ay magliwanag. Hindi pwedeng itago mo ang token na nasa iyo. Say amen. Iniwala ko kung pagdaan ng angel of death sa panahon na yun, kung di nakita na nakapahid yung dugo ng lamb sa poste at bintana, hamba ng bintana, siguradong lahat ng nandun sa loob ng bahay ay mamamatay. But because of that blood, dahil dun sa dugo na nandoon sa poste ng pinto at ng hamba ng bahay, lahat ng nandoon sa loob ng tahanan, hindi napahamak. Ano ibig sabihin ito mga kapatid? Hanggat narito sa inyong tahanan ang dugo ng ating Panginoon, ang buhay ng ating Panginoon, ikaw kasama ng iyong sambahayan ay hindi mapapahamak pagdating ng ating Panginoon. You are safe. Why? The token is displayed. Sa buhay natin, literally speaking, spiritually speaking, amen. Sa buhay natin, kailangan nakadisplay sa pagkatao natin ang dugo ng ating Panginoon. Sabi niya, amen. You really have the token shining. Kailangan daw magliwanag sa iyo ang token. But the hour is here for the Exodus. Kailangan ng panahon ng paglabas at para makapasok tayo sa lupang pangako. Hindi tayo lalabas, hindi tayo makakapasok sa lupang pangako. Tandaan nyo, hanggat hindi tayo umaalis sa ating sistema, hindi ang tao hindi lumalabas sa kanyang sistema, amen, hindi siya makakapasok sa lupang pangako. The Holy Ghost shows that Jesus has met every requirement for us. That we are in our nature fallen sons of God and we have no power within us, we have no life within us. Dahil sa kasalanan, amen, tayo mga fallen sons. Wala tayong kapangyarihan para mailigtas ang ating sarili. Wala tayong power to save us. Wala tayong buhay mismo sa atin. Pero dahil sa dugo ng ating Panginoong Kristo, as a requirement for us to be saved, amen, yung nature natin as fallen son. So, yung purpose natin kung bakit kailangan tubusin tayo ng dugo ng ating Panginoon kasi yung ating nature, amen, hallelujah, yung ating kaluluwa, kailangan mauling ma-save ng ating Panginoon. Kasi yun ang mahalaga sa atin, yung soul natin. Diba? Sabi ng Scripture, the soul that sinneth shall die. Amen. Kaya kailangan tubusin ng Diyos yung ating mga kaluluwa sa pamamagitan ng dugo ng ating Panginoon. At sa kanyang pagbabalik, tutubusin niya yung ating mga katawan. Yung ating mga immortal na katawan ay papalitan niya ang immortality. Amen. Yung theophany natin, hallelujah, na naghihintay sa atin, which is yung katawan natin na walang kasiraan. Hallelujah. Yung Zoe, the God's own life. Yung ating theophany. Theo means God's own body. Ibig sabihin ng katawan mo na may kasiraan, magiging katawan na walang kasiraan. Kasi ito yung katawan ng ating Panginoon. He is the head. Siyang ulo, tayong katawan. Kung ang ulo eternal, natural ang katawan, eternal din. Amen. Puri ng ating Panginoon. We are fallen race of people. Tayo mga taong nalaglag, mga fallen race, kasalanan, nahulog sa kasalanan, mula kay Adan. But we can display the token. Ano yung token sa ating panahon?
ang salita ng ating Panginoon. Mm. Hindi na tayo kailangan magpahid pa ng dugo ng lamb sa ating mga poste. Ngayon sa panahon ng bayan. Spiritual speaking, tayo kasi ang spiritual na Israel. Ang kailangan ibalandar natin sa buhay natin ay ang token which is the Word of God. Kailangan nakikita sa buhay mo ang salita mismo ng ating Panginoon. That's why mayroon mga nagkasabi, tayo doon tinatawag natin mga living Bible, mga buhay na Biblia na lumalakad sa karsada. Kasi yung token ay nakadisplay sa buhay mo. Token is the Word, and we became the same, showed that Jesus Christ met the requirement for our sin. Ano ba requirement of sin? Death. And has displayed this token within us. Sabi niya, simple it can be. Ganun kasimple lang. Kailangan ma-display natin ang buhay ng ating Panginoon. You are condemned. Kasalanan tayo. We are all condemned. At wala tayong paraan para maligtas sa ating sarili natin, mga kapatid. Pero salamat sa Diyos, He sent us His token. Ano yun? Ang dugo, ang kordero, ang salita mismo ng ating Panginoon. Ang isinend niya sa atin para tayong lahat ay maligtas. Amen. Hanapin na to. Sabi niya, sure, the blood speaks. Ayan, tanda niyo, the blood speaks. Naalala niyo ba sa panahon ni Cain at Abel? Nung pasdangin ni Cain si Abel, sino ba nagsalita? Ang dugo ni Abel. Sabi ng ating Panginoon, narinig ko. Amen. Ang tinig, ang dugo ni Abel ay tumatawag. Amen. Sabi niya, the blood speaks. It speaks a better thing. The Old Testament, the blood spoke of guilt. In the New Testament, it speaks of redemption. Kung sa panahon, hallelujah, sa Old Testament, ang dugo, hallelujah, ay tumutubo sa kasalanan. Sa panahon natin, ang dugo ay simbolo ng redemption. In the Old Testament, it spoke of death and sorrow. In the New Testament, it speaks about resurrection and the life. Ang dugo ay nangungusap ng pagkabuhay, ng buhay. It speaks of healing. It speaks of joy. It speaks of power. It speaks of life. It speaks of heaven. Yan ang pinangungusap ng dugo ng ating Panginoon sa atin. Sabi niya, we have to identify ourselves with our sacrifice. At hindi lang basta sila nag-sacrifice ng gabi na yon. Kailangan daw, sabi ng propeta ng ating Panginoon, ma-identify ang buhay mo sa iyong sakripisyo. Amen. Kung ano yung sakripisyo mo, dapat na-identify doon ang buhay mo. Di ba ganyan tayo? Parang pag gusto mong makita na maganda ang iyong sakripisyo sa Panginoon, kailangan sa buhay ipakita mo. Sabi niya, we have to identify ourselves with our sacrifice. Kasi kung ano yung offer mo, dapat yun ka din. Amen? Nakakita mo ka ng Kristiyanong masaya. Amen? Na naglilingkod pero ang mukha ay nakasimangot. Walang ganun. Dapat parehas kayo ng sakripisyo. We have to identify ourselves with our sacrifice. We have to be identified in His death. Amen? Kailangan yung sakripisyo mo, kung pinas lang, inialay, dapat ialay mo din ang buhay mo sa ating Panginoon. Amen. When Job placed his hand upon the sacrifice, he was identifying himself, transferring his sins to his sacrifice, and the sacrifice died. Sabi niya, parang ipinapasa natin yung ating buhay doon sa ating isinasacrifice. Kaya kailangan ma-identify ka doon sa iyong sakripisyo. Kaya kung ang sakripisyo mo ay hindi ganoon ka mataas. Ibig sabihin, kung para ka lang nag-church kunyari, nagsimba lang kunyari, na-identify yung sacrifice sa ganung bagay. Pero kung sincere ang iyong sakripisyo, alam ng Panginoon ng sakripisyo mo ay totoo. Amen. You have to identify ourselves with our sacrifice. Now we place our hands by faith upon Jesus Christ and identify with Him in His death. Sabi niya, now, not only in His death, hindi lang sa kanyang kamatayan, but we are accepted, we are identified not only in His death,
but in His resurrection. Sabi niya, that's the reason that you don't see things happening in the churches. Ito nangyayari kadalasan, hindi makita sa iglesia. They confess that they believe in the blood, but they reject the very plan to get the blood. Amen. Sila daw ay naniniwala, nagko-confess at sila naniniwala sa dugo, but they reject the very plan to get to the blood. Pero nire-reject nila ang totoong plano, amen, to get to the blood, the word. Naniniwala sila sa blood nila, naniniwala sila sa kay Kristo, pero di sila naniniwala, amen, sa hallelujah. Hindi nila pinasampalatayan na nire-reject nila ang plano mismo ng ating Panginoon. So that there is only one way God will honor that word. Believe the plan of God. Amen. The only way you can do is to under the mercies of God. Sabi niya, isang paraan lang is to under the mercies of God through His grace is to come through the shed blood of Jesus Christ. Yun ang isa sa pinakamahalaga. Ang magpasailalim tayo mismo sa dugo ng ating Panginoong Kristo. Amen. And then you claim the promise, tanggapin mo ang pangako, ang kagalingan, ang kaligtasan, ang pangako ng ating Panginoon. Hallelujah. Why? Word is obligated to heal you. The Word is obligated to save you. Hanggat nasa ilalim ka ng dugo ng ating Panginoon, obligado ang dugo na ito na iligtas ka sa lahat ng iyong pangangailangan. Galingan. Kung may sakit, hanggat nasa ilalim ka ng dugo ng ating Panginoon, tatanggapin mo ang healing. Pero without the blood, there is no life. Sabi ng atin. There is no life. Pag walang dugo, walang buhay. Amen. Kami nga, hindi na lang. They've changed from old worldly life to a new one. Sabi niya. And now, many of these people who has the token, maraming tao ang may token, and they pass from death unto life, and they've changed from old worldly to life to a new one. They have the blood that has been applied. Ini-apply nilang dugo sa buhay nila, at ibinigay sa kanila ang sign, ang token. May they take the token in their hands, hawak nila ang token. Amen. And purchase the product of God. I'm in Christ and is in and Him is no sickness. Sabi niya, hanggat hawak mo daw yung dugo ng ating Panginoon, hawak mo yung token. Sabi niya, hanggat hawak mo yung token, you can purchase the product of God. What is that? Salvation. I am in Christ and I'm in Him is no sin. I am in Christ and in Him is no unbelief. Hanggat na kay Kristo ka, walang kasalanan. Hanggat na kay Kristo ka, walang unbelief. Last quote. If Satan tries to hand you some of the stuff, pag gusto kang gambalain sa Satanas, sabi niya, bigyan ka ng sakit, you know what to do? Alam mo daw ang gagawin mo? Just show him the token. Kung gusto kang sirain ni Satanas, gusto kang igupo ni Satanas sa mga sakit, ipakita mo lang ang token sa buhay. Sabihin mo, Satan, hindi mo kaya sila sa akin ang dugo ng ating Panginoon. Ang tanging magagawa lang niya, bigyan ka ng sakit sa katawan. Pero yung faith mo, hanggat nandyan yan, hallelujah, ang sabi niya, nandoon ang salvation. If Satan tries to hand you some of this stuff, like sickness, you know what to do. Just show him the word. Show him the blood. Show him the token. Sabi niya, I am purchased my product. Dahil nabili mo na ang product. Kasi binayaran na ito ng ating Panginoon. My healing has been paid for. I am a product of God because I have the token of the Holy Ghost. So sa gabi ito, mga kapatid, amen. Isa lang ang gustong sabihin sa atin ng mensahe. I-apply natin ang dugo ng ating Panginoon sa ating buhay. Yung pintuan sa panahon natin, bintana,
Hindi ito literal na pinto at bintana, kundi ang buhay natin ay kailangan nakapos ang dugo ng ating Panginoon. Ang pintuan ay ang mga pumapasok. Kailangan lahat na pumapasok sa buhay mo, naka-apply ang dugo ng ating Panginoon. Sabihin, nandoon ang salvation. Lahat ng mga bagay na nakikita sa tahanan mo, hallelujah, sa bintana ng bahay mo, dapat naka-apply ang dugo ng ating Panginoon. Sa buhay mo mismo, naka-apply ang lahat ng ito. In same with that. Amen. Sa gamin tayo natin, yuyukot, mananalangin.